Nakatanggap lang naman ako ng 7 violation sa loob ng isang buwan, tapos ngayong araw lang nakatanggap ako ng 3 violation as a TikTok affiliator. Madalas na reason pa dito, palaging sinasabi puro enforce, tapos meron akong pinaka-video violation dito. Laging sinasabi dito, hindi doon nagmamatch yung mga product na pinopromote ko doon sa video. Alam nyo mga kapatid, lahat po ng videos ko is match po talaga doon sa mga pinopromote ko or ina-affiliate ko po. Nagtataka ko bakit ganyan. Yung mga dati ko pang videos yan mga kapatid, simula nung November, December, January, February, tapos ngayon lang mababiolate. Ang masakit pa doon mga kapatid, kahit mag-appeal ka na mag-appeal dyan, hindi na rin talaga nila nire-review. Ito TikTok, lipstick. Ito TikTok Philippines, please lang, kung napapanood nyo po to, sana ayusin nyo po yung policies nyo, kasi minsan naguguluhan na rin kami. Hindi naman namin kasalanan kung pinapalitan po ng nagbebenta yung picture nila, tapos pagka napalitan na nila yon, nakalagay sa yellow basket namin, ang nangyayari po is nagkakaroon kami ng violation, tapos nakalagay hindi daw nagmamatch yung binibenta namin. So sana mga kapatid, sana TikTok Philippines, masolusyonan yan, kasi maraming affiliator ang nadadamay, especially yung ibang affiliator ginagawa nilang full-time to. Yung iba nag-resign pa sa trabaho para lang mag-full-time sa pag-a-affiliate. Kaya minsan, 'di ba, lesson na wag yung bibitawan yung trabaho nyo para sa pag-affiliate, kasi minsan talaga or madalas tinotopak talaga si TikTok. Kaya sana TikTok Philippines matulungan nyo kami. Ngayon, ako naman natutulungan ako ng ibang brands namin, especially yung mga pinopromote ko or ina-affiliate ko. Humingi ako ng tulong sa kanila, baka sakaling mawala yung violation. Pero yun nga mga kapatid, hindi lahat po is natutulungan akong matanggal yung mga videos ko. So yan, laban lang sa mga TikTok affiliate dyan. Kaya tinatamad na talaga ako mag-affiliate, kasi ganito po ang nangyayari. Tignan nyo, ngayong araw lang 3 violation, tapos 10 points minus 20 points, grabe, 'di ba? So hindi ko na rin alam gagawin ko. So ingat-ingat na lang din tayo. Kahit minsan, kasi kahit anong pag-iingat natin, naba-violate pa rin, 'di ba? So gawa lang tayo ng gawa ng mga accounts, walang susuko. So laban lang. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganito si Susie Yai. Panoorin niyo to. Bakit ko pinapadelete yung post ko? Bakit ayaw malaman nila na nagbayad talaga si Elaine? Aaminin ko, nagbayad din ako, pero magbayad man ako hindi, deserve kong makapasok doon. Bakit? Sino ba nag-stand out sa lahat? Di ba sa swimwear pa lang, ako na agad yung nag-stand out, opening pa lang, oh my God! Di nga nagreklamo sila Nika at Shilane, ikaw pa kaya? Malamang, hindi talaga magre-reklamo yung mga bata na yun, kasi nga, di ba nga, wala nga kasi bumaboses sa kanila, tsaka di ba kayo nakakagsabi, may favoritism nga, di ba? Pues, ako ang baboses sa kanila. Di ba, sayang naman talaga, dapat pumasok yung dalawa na yun. Actually, kaming 3 talaga dapat yun eh. Type namin pumasok 3, si Nika, Shilane, ako. Syempre, ako yung title, ako yung matanda eh. Nagsasabi niya na sobrang tanda ko na, hoy, 19 pa lang ako, no? Alam niyo mga kapatid, hindi ko rin alam kung ano yung magiging reaction ko, kasi hindi siya makamove on sa pageant. So, sinabihan ko na rin yan, na sabi ko, sana tigilan niyo yung mag-spread ng negativity, mag-spread ng puro hate sa buhay, maging bitter, kasi masarap sa buhay yung puro kindness lang ang pinapakita, especially mga influencer tayo, puro happy lang and good vibes. Hindi ko alam kung bakit siya nagkakaganito, at sobrang dami niya video na ginawa. So, ito, pinakahuli niyang ginawa. Nagtutulungan na ako ng mga loser! Hay! Tandaan nyo to! Hindi nyo ako kaya! Ayokong tapusin, pero ang masasabi ko lang is, push mo lang yan. Bahala ka. Basta sinabihan na kita. Hindi ko nakasalanan pag naban yung account mo. Nilabas na nga yung official candidates ng Mr. and Miss Manix 2026. Grabe mga kapatid, 6 hours pa lang simula nung pinost yung mga pictures na to, pero grabe na talaga yung mga supporters na mga couple na to. Hindi naman talaga couple, which is mga love teams. Syempre hindi dyan mawawala yung kapatid ko na si Elaine Yai, candidate number 1. Candidate number 2 si Shilane Yai. Syempre ang aking best friend, candidate number 3 si Susie Yai. Candidate number 4 si Sandra Villamayor. Grabe, ang ganda din niya. Syempre grabe, candidate number 5 si Nika. Grabe, ang ganda niya. O kaibigan ni Elaine. Syempre, ang favorite ko palaging kachikahan na si Cyrene. Sobrang ganda niya rin. Number 6 po siya. Hindi mawawala dyan yung mga lalaki. Candidate number 1, syempre si Saidi din. Kapartner kasi siya ni Elaine. Candidate number 2, ang pogi, si Kosoke. Candidate number 3, kapartner ni Queenie, si Denden. Ayan. Ewan ko ano ba tawag sa kanila ni Queenie? Anong love team tawag sa kanila? Suden? Ba't Suden? Parang Suddenly. Hindi, ayan na, number 3. Siyempre mukhang Japanese talaga. Tingnan nyo, oh. Japanese ang itsura. Ayan, si Kenji.
Siyempre, cutie boy. Ayan, ayan. Si Ace. Candidate number 5 pala siya. Ayan, wala sa isip. Candidate number 5 siya. At syempre, ang nag-iisang kamukha ni J-Sam, ayan, ang pogi, grabe, si Harvey, candidate number 6, kapartner niya po, si Cyrene. So mga kapatid, sino ba ang pambato nyo dito? Grabe. Alam nyo mga kapatid, biglaan lang din talaga to, yung pageant na to. So, magkakaalaman na talaga kung sino ang pinaka-jolly, kung sino talaga ang alam nyo yon, pinaka-the best. So, malalaman natin yan mga kapatid. So, ang tabayanan nyo, sino ba? Pumunta kayo mga kapatid sa Blue App, then sino ba yung mga pambato nyo doon, then heartan it, at i-share nyo rin po sila. Kasi syempre may mga ano tayo dyan, criteria for judging sa People Choice Award. So kayo na bahala mga kapatid, punta na kayo sa Blue App, then like and share nyo na rin po yan. So yun lang. Grabe, ang bula talaga niya mga kapatid. OA naman sa bula nito. Grabe, napakabula. Ito yung Kabog soap na bleaching soap na mabibili nyo dito sa TikTok sa murang halaga lang. Alam nyo mga kapatid, pinakita ko sa inyo yung Kabog na to sa iba kong video kung gaano kaganda siya sa skin. Bleaching soap po siya mga kapatid. So, ang nagustuhan ko dito, kahit ibabad mo siya ng at least 3 minutes mga kapatid, hindi magkakaroon ng reaction yung inyong balat. Yung iba kasing bleaching soap mga kapatid, pag binabad nyo siya ng matagal sa inyong balat mga kapatid, is nagkakaroon po siya ng pangangati. Grabe, ang bula talaga niya mga kapatid. So, may kasama na rin pala siyang ganito mga kapatid, yung panghilod niya. So, ayan. Ang bango, grabe. Ang nagustuhan ko dito, meron siyang nicotinamide. At the same time, meron din siyang tranexamic acid at arbutin. So, ayan, eto. Ganyanin nyo lang siya mga kapatid. Ang OA naman sa bula nito. Grabe. Napakabula. Tingnan nyo, Grabe naman to. At the same time ang maganda dito sa sabon na to mga kapatid, for all skin type po siya. Ibig sabihin kahit sensitive yung balat mo, pwede. Kaya nga sabi ko sa inyo, ito lang yung bleaching soap na kahit ibabad mo siya sa inyong balat mga kapatid, hindi po siya magkakaroon ng reaction na parang nangangate, humahapdi na. So pwede siyang gamitin sa mukha at pwede rin po siyang gamitin sa ating mga katawan. Ayan sinasampulan kayo mga kapatid. Grabe kabula naman tong Kabog soap na to mga kapatid. Grabe! Kaya kung problema nyo rin mga kapatid, ang inyong makulimlim na batok, siko or tuhod or kahit anong dark spot na meron kayo sa mga katawan mga kapatid, nako, ito na ang solusyon dyan. Matutulungan kayo nito, lalo na kung meron kayong mga dark spot sa mukha, dark spot sa mga back acne nyo, matutulungan niya pong makapagpalighten at brighten ang ating skin. Kaya kung gusto nyo rin ng ganito mga kapatid, ilalagay ko dyan sa yellow basket. Mabango, mabula, matagal maubos, at mura. Nandiyan sa yellow basket, i-check out nyo na. Sa mga nagsasabi pong nasa Luna, La Union pa rin daw po sila Elaine mga kapatid, na-confirm po namin na wala na po talaga sila doon. Hindi po sila nakidnap doon, hindi po sila napahamak sa Luna, La Union. So kahit papaano nakakakuha po kami ng mga information about po kay Zaidi tsaka kay Elaine. So wala po sila doon, hindi po sila napahawak. I-clear ko po, hindi po sila napahamak sa Luna, La Union mga kapatid. Kundi doon lang po sila sumakay. So ayun mga kapatid, kahit papaano is nag-i-investigate pa rin po kami na magkakapatid para mahanap po si Zaidi at Elaine. So sana matulungan nyo rin po kami na ma-convince sila na umuwi kasi yung mama po namin is nasa ospital ngayon. Si mama po nasa ospital ngayon, tumaas po yung BP kasi nagbe-breakdown po, hindi po kaya. Then yung papa ko rin po, sana wag naman po, Elaine, umuwi ka, maawa ka sa mga magulang natin. Zaidi, ikaw na rin mag-push kay Elaine na umuwi kasi bunso namin yan Hindi na namin alam kung saan nahanapin, pero isang bagay sigurado ako, kung magkasama man kayong dalawa, sana i-push mo na siya pauwiin dito. Yun. So, hindi ko na rin alam, sasabihin ko, ilang araw na rin kaming walang tulog, pangalawang araw na to, kakahanap sa kanila. Pero, sigurado kami na wala na si Elaine sa Luna, tsaka si Zaidi. Hindi sila napahamak doon, sumakay lang po sila doon ha. Yung mga nagkakalat po ng pages na nakita sa ganito, nakita sa ganyan sa La Union, sa Luna, hindi po totoo yun mga kapatid kasi kahit paano nakakakuha po kami ng information or report sa ibang tao na pinatutunayan talaga na sila Elaine is wala na po sa Luna. So yun mga kapatid, sana matulungan nyo kami ma-convince sila. Salamat po.